Magandang araw po. Ang You Can Read Anyone ni Dr. David J. Lieberman ay isang praktikal na gabay na nagbibigay sa mga mambabasa ng mga kasanayang magbasa ng mga tao ng tumpak at maunawaan ang kanilang mga motibo. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarteng nakabalangka sa aklat na ito, ang mga individual ay maaaring maging mas matalino, gumawa ng mas mahusay na mga desisyon, at iwasang malinlang o mapagsamantalahan. Mga pangunahing insights. 1. Understanding nonverbal communication. Bigyang pansin ang body language, mga ekspresyon ng mukha, at mga galaw upang magkaroon ng mga insight sa tunay na damdamin at intensyon ng isang tao. Maghanap ng pare-parehong nonverbal na mga pahiwatig na naaayon sa isang pasalitang mensahe ng tao upang matukoy sila sa pagiging totoo. 2. Decoding verbal cues. Suriin ang mga salitang ginagamit ng mga tao at kung paano nila binibigyang kahulugan ang kanilang mga pahayag upang matukoy ang mga nakatagong kahulugan o panlilinlang. Makinig para sa mga hindi pagkakapare-pareho o pause fillers, dahil maaaring ipahiwatig nito ang tao ay nagtatago ng impormasyon o sinusubukan kang linlangin. 3. Reading intentions. Bigyang pansin ang mga layunin at motibo ng mga tao upang matukoy kung mayroon silang hidden agenda. Tukuyin kung ang isang tao ay naghahanap ng kapangyarihan, kontrol, o pagpapatunay upang maunawaan ang kanilang pinagbabatayan na intensyon. 4. Building rapport. O pagbuo ng pakikipag-ugnayan. Ang pagtatatag ng kaugnayan ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng tiwala at mangalap ng mas tumpak na impormasyon mula sa iba. I-mirror ang body language at mga pattern ng pagsasalita ng mga tao upang lumikha ng pakiramdam ng pagiging pamilyar at koneksyon. 5. Detecting lies o pagtuklas ng mga kasinungalingan. Panoorin ang mga palatandaan ng pagkabalisa, tulad ng pagpapawis, pagkaligalig o pag-iwas sa pakikipag-ugnay sa mata, dahil maaari nilang ipahiwatig na ang isang tao ay nagsisinungaling. Bigyang pansin ang mga pandiwang pahiwatig, tulad ng pagbabago sa tono o pitch, dahil maaari silang magpahiwatig ng panlilinlang. 6. Understanding personality types, o pag-unawa sa mga uri ng personalidad. Kilalanin ang iba't ibang uri ng personalidad at bumuo ng mga estratehiya upang epektibong makipag-ugnayan sa bawat isa. Iangkop ang iyong estilo ng komunikasyon batay sa kung ang isang tao ay mas nangingibabaw, analytical o empatya. 7. Assessing emotional states. Pagmasdan ang mga micro-expression, banayad na pagbabago sa mga ekspresyon ng mukha na nagpapakita ng tunay na emosyon, upang masukat ang emosyonal na kalagayan ng isang tao. Isaalang-alang ang mga salik sa konteksto na maaaring makaimpluwensya sa emosyon ng isang tao, gaya ng stress o mga nakaraang karanasan. 8. Enhancing persuasion skills, o pagpapahusay ng kasanayan sa panghihikayat, gamitin ang principles of influence, tulad ng kakulangan o social proof, upang epektibong mahikayat ang iba. Iangkop ang iyong mapanghikayat na mga diskarte upang tumugma sa mga individual values at paniniwala ng tao. 9. Managing conflict. Kumuha ng maagap na diskarte sa paglutas ng conflict sa pamamagitan ng pakikiramay sa mga pananaw ng iba. Gumamit ng aktibong pakikinig at mapilit na mga diskarte sa komunikasyon upang mabawasan ang mga salungatan at makahanap ng mga solusyon na kapwa kapaki-pakinabang. 10. Developing intuition, maging pamilyar sa mga karaniwang pattern ng pag-uugali ng tao upang sanayin ang iyong intuition. Matutong magtiwala sa iyong gut instincts at umasa sa iyong hindi malay na mga obserbasyon upang makagawa ng mga tumpak na paghatol. Sa pangkalahatan, ang You Can Read Anyone ay nagbibigay sa mga mambabasa ng mga tool at diskarte upang tumpak na basahin ang mga intensyon ng mga tao at mag-navigate sa mga social na pakikipag-ugnayan ng may kumpiyansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral na bigyang kahulugan ang mga di-verbal na pahiwatig, pag-decode ng mga pandiwang mensahe, at pag-unawa sa mga uri ng personalidad, ang mga mambabasa ay maaaring maging mas mahusay sa pag-detect ng panlilinlang, pagbuo ng mga koneksyon, at paggawa ng mga tamang desisyon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Salamat po sa pagsuporta.